So this is one of the newest camping and glamping site na located sa Barangay Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon. It's around 30 to 45 minutes na biyahe gikan sa sentro sa Malaybalay City. So ang nakanindot ani guys kay makita ni mo dire ang nindot kay na view sa Mount Kiamo since kani nga destination naragid siya sa tiilan aning Bukira. Pero ang pangutana, unsaon pagpadulong dire if ga-commute mo sa Manamo. So don't worry kay we will take you through sa pagpadulong namo dire. A few moments earlier. Sige, go. So nami Gogora Terminal karon kay manakay mig bus padulong sa Malaybalay City. First guys, since nga ang jump off point nato kay ang Cagayan de Oro City, musakay ta og bus sa Agora Terminal padulong sa Malaybalay City. Duhang. Balay. So ang biyahe padulong sa Malaybalay City takes around 2 to 3 hours. So pag andam na lang mo daan sa medyo taas gid na biyahe. Pag abot nato sa Malaybalay City, magsakay ta og rela padulong sa transmitter. Mao nay lugar kung asa ta pwede makasakay og motor or habal-habal padulong sa atong destination. So pag abot nato sa transmitter, natay makita na mga motor na nag-ali. So first nangutan nata kung asa ang Vista Verde. Sa may kwan mga kwan. Kagsag yun or pwede ra duha? Pwede ra gisag. Pwede ra usa. Pero dili maglisod. Dili manon. Wa man may dalabon. Sige. Usa na lang. Wala mo sir actually kadang Vista Verde. Unahan sa Katihan 8 minutes. Balik ra mo. Dili mag-overnight may pero pakuha ra dugma ikaw lang gyapon kung kuan. Pili yung pangayo sir. 700 ang round trip da. Sara Okay daw. So ang paadto ri ba sir kay Okay ra mo ka sir, dili maglisod. Dili naman. Sige. So guys, ang suggest na ako since na motabok mo manggudog sapa sa pagpadulong dito, much better if magmotor or magcommute ta since ang motor manggod guys makaagi siya sa hanging bridge nila, which is makatabok ra gid ka if kusog kaayong ulan or kusog kaayo ang agos sa sapa. If magsakay manggod kag sakyanan, since nga di siya makaagi sa hanging bridge, motabok gid ka didto sa mismong sapa. So medyo sa risky and samot na if kusog ang ulan and kusog ang agos sa tubig. Natay environmental daan na pag-birthday kada isa. So karon giabot na kita sa Barangay Kibalabag. Dire magian nato ang Katihan Eco Park ug ang Cloudscape Nature Park. Pero ang destination nato karon unahan pagid aning mga lugara. Pero kung imo siyang sumahon, mga 8 minutes walking distance lang siya gikan sa Katihan Eco Park. Ano yung Vista Verde? Vista Verde. Musik morning sa Obos. Sa Obos. Asa paagi ano? Ay nagsimba pa silang pastor ma'am ay narilang gate over. So pag abot nato sa mismong lugar since na wala pa sila receiving area and close ang entrance gate since na naglakaw pa ang owner, diri na lang sa amin naghuwat sa cafe na walking distance ra gyapon sa mismong camping and glamping site. Actually makita ra nimo gikan diri ang atong destination since na naara siya sa Ubos. And a few moments later, giabot ang owner and ilan na lang dahil may gipasakay sa ilang sakyanan padulong sa mismong glamping site. Mayong punto. Sige. Hey guys, nanami diri sa Vista Verde. So, nasa lay tulo ka glamping tents and kami ilang first na guest diri outside sa ilang family or mga friends nila.
Oops, did I forget to tell you guys nga kani nga camping and glamping site wala pagid sila reviews and wala pagid vlogger na nakaanhi dire. So we don't know what to expect, pero in order to find out if okay ba and worth it ba ning lugar, we will spend 22 hours dire, and by the end of this video we'll try to make a review ani nga camping and glamping site. Let's go. Let's check the glamping tents. So now a quick tour of the place. So sa gawas aning glamping tent na adiri na diya ang mga kitchen utensils, anything ang mga kailangan, lutoanan. On the other side, you have the plunge pool or the pool area wherein makita ninyo ang nindot kaayo nga view. You have this mountain view. So after that, let's check the glamping tent. On this side, nadiri ilang bed area, and then you have this massive window nga makita rin nyo ang kitchen area, ang plunge pool, and then of course ang mountain, and then na ay mga table di ani. You have the mirror at the back. So in this area you have the bathroom. So sa bathroom guys, nanadiri ang mga basic amenities. You have the toilet, lavatory, and ang naka-unique ani nga glamping tent guys is that naa sila'y So guys, you heard it right, na sila aircon, which is unique kayo since na most of the glamping tents kay di na gid sila gabutag aircon since na located sila sa mga bugnaw ng mga lugar. Pero kani sila nagbutang gid sila aircon, so plus point sa ila. So after nato mag-check sa ilang glamping tents, nag-try na din ta sa ilang plunge pool. So ang nakanindot sa ilang plunge pool guys, kay flowing siya. So limpyo jud gay ang tubig. So mga late 4 PM, medyo nagdag-um na siya and grabe na gid kay ang fogs. Dayon nangundang na lang dayon mi kay grabe nakatugnaw and naglantaw-lantaw na lang dayon mi sa view. So guys, if it happens bitaw nga wala mo nakadala og pagkaon sa pagpadulong dire, ay lang mo kabala ka kay naay resto nga dool, so pwede ra mo didto makakaon. So kami guys, naniguro na lang gid mi na magdalag pagkaon kay since nga bag-o pa gid kay ni siya nga glamping site or camping site, kanang basin di wala pa sila nag-offer og kanang breakfast or dinner, so naniguro na lang mi magdalag pagkaon. So syempre kung sa may madali-dali, so Jollibee, so palit na lang mig Jollibee daan sa Malaybalay City. So mana siya. A few hours later. So sa kabuntagon kini nga view ang mubungad sa inyo So pagkabuntag gitry na lang po din ako ang ilang plunge pool if kaya ra ba ang kabugnaw. Pag human ako galigo, nag-prepare na lang din mi and nagbuhat sa habal-habal driver na kuhaan mi dire sa mismong camping and glamping site. So instead na magbaklera mi padulong sa cafe na mo'y gisabot namo na pick up point sa habal-habal driver gahapon,
gihatod pa gid mi ni sir padulong dito. So believe ko sa accommodating ni sir. So guys, finally mo ni among review sa mismong lugar. So we had a great time at this camping and glamping site. So here's how it went. So gikan sa accessibility, it's a bit far from the city, but it's still easy to get to. So for 5. So sa ambience, the view of Mount Kiamu was amazing and the peaceful vibe was perfect. So 5 out of 5. So sa facilities, the place is still work in progress, but I can see it improving. So 4 out of 5. So sa cleanliness, the place was clean and spotless. So 5 out of 5. So sa service, the owners were really friendly and made us feel welcome. So 5 out of 5. So total is 4.6 out of 5. So sa pangutanan na to gahapon, is it worth it? Definitely worth it kaayo. It's only going to get better in the future. So highly recommended. And I guess kana lang sa ani nga video. See you sa mga sunod na Laag Commute series namo.